Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ginawang operasyon ng pulis ng Quezon City kasama Kilos Pronto. Kanilang target, suspect ng 3 taon na nagtatago kung paano na hulog sa bitagang suspect. Panoorin. Dito. Hulog sa bitag ng Crime Investigation and Detection Unit o CIDO ng Campo Karingal at ng Kilos Pronto. Ang sospek sa pagpatay sa isang 17 anyos na si Mike Desera. Ang sospek, kinilalang si Elvira Gavarda, 22 anyos na taga-Tatalon, Quezon City. Naaresto si Elvira sa kanyang tahanan sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Presiding Judge Cleto Villacorta ng Branch 229 ng Regional Trial Court ng Quezon City para sa kasong homicide. Siyempre po, masakit sa loob ko na ganyan na wala na siya dahil pag nandyan siya sa amin, umuwi siya. Nung araw na yon, nagpaalam daw si Mike na dadalo sa isang binyagan sa barangay Tatalon. Ngayon, naghawak siya ng binyag nung time na yun. Pinagpapalo daw po yun ng bote. Pero matapos ang ilang oras, hindi na raw nagparamdam ang kanyang anak na si Mike at hindi na rin makontak ang kanyang cellphone. Sa puntong iyon, kinabahan na siya. Tawag yung anak ko, sabi niya, tinatanong niya ako kung umuwi daw yung kapatid nila. Sabi ko wala. Sabi ko di itry yung tawagan yung cellphone niya. Tapos nung tinatawagan, nagring lang yung cellphone, nandoon pala sa bag niya. Di sabi ng tita niya, hanapin niyo nga si Joker, sabi nila. Kasi nawawala. Agad siyang nagpunta sa barangay Tatalon para hanapin ang kanyang anak. Sa tulong ng ilang mga residente, nalaman ni Aling Marieta na huling kasama pala ng kanyang anak ay si Elvira. May nakakita kasi ano din namin, yung may niya rin, pinsan niya, first cousin niya, ang nagkwento sa akin. Pinagpapalo daw ng bote, tapos pinagbabato niya pa, hinahabol pa. Ay tumatakbo na daw yung anak ko, hinahabol pa ng bote. Hindi raw siya makapaniwala na ang pumatay sa kanyang anak ay ang best friend niya na si Elvira. Kasi mag-best friend yan, dalawa na yan. Magbarkada yan, ang babae na yan. Kasi madaling araw, pag kuno nandoon pa kami sa Quezon City, sabi ng babae, pag umuwi na si Joker madaling araw, kasi alias Joker yon. Sabi niya, Bax, samahan mo ako. Kahit na kahihiga lang nung anak ko, babangon siya kasi tinatawag niya nga, sasamahan lang siya. Kwento ng kapatid ni Mike, umaga na makita niya ang kanyang kapatid. Binitawan ko po yung kape tapos nagubad po ako. Yun. Pagbaba ko po dun sa ilalim ng tubig, nung pakit na ako, pag ganun ko po nung kamay ko, natapik ko po rin yung siko niya. Pagkaangat ko po, sumiyak na po ako, di ko na po kasi kinaya. Muntik na rin po ako malunod, parang gano'n kasi wala na rin po akong lakas. Ang mga bakas na dugo sa pader ang naging susi para mahanap niya ang kanyang kapatid na wala ng buhay. Nakakita po ako ng dugo dun sa pader. Po sa akin na parang may tinapon dito o kaya may nalaglag. Iniisip ko basura, isang sako. May nagano sa akin, nandyan yung kapatid mo sa ilog. May bumubulong sa akin na tulungan mo ko, parang ganon. Makalipas ang halos 3 taong pagtatago, isang tip ang natanggap ng otoridad sa kinaroroonan ng sospek. Isang operasyon ang kanilang ikinasa para tuluyang malambat ang sospek. Kasama ang KP team, pinuntahan ng Crime Investigation and Detection Unit o CIDO ang lugar. Pagdating sa lugar sa barangay Tatalon, Quezon City, hindi na nakapalag si Elvira. Tuluyan na siyang nahulog sa bitag. Sa tanggapan ng CIDO, todo tanggi si Elvira na siyang pumatay kay Mike. Kasi po ako po yung huling nakalitan niya. Ginawa mo hindi? Hindi.
Dagdag pa niya, Sana maging maganda yung mangyari sa atin. Hindi ko ginawa yun sa kanya. pansamantala nakakulong si Elvira habang patuloy na dinidinig ang kanyang kaso.